The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, magandang morning! Tuesday na. Maulan na umaga, Ted at Cha. Good Uy. morning sa ating mga taga-subaybay. Ba, Yeah. maulan dyan ngayon sa Cainta? Yes, sobra. Hindi naman malakas, pero Oo. baha tuloy. Basa. Basa. Akala ko may bahana. Simula kanina umaga, hindi tumitigil ang ulan dyan, Pastor. Medyo ganon. Ngayon, medyo malakas. Oh, sige, buti na lang nasa Ingat. bahay ka lang ngayon, Pastor, di ka matatraffic, ano? Kasi pagka ganyang maulan, yung ibang lugar, konti pa lang, bahana agad. Pero ito, Pastor, di tayo papaawad dyan sa masamang panahon na yan dahil may sulat tayo ngayon at padami na ng padami yung mga sumusulat talaga sa'yo, Pastor, at humihingi nga ng tulong para magabayan mo sila sa kani-kanilang mga problema. At umpisahan na natin agad yan dito sa liham po sa atin ni Mrs. D. Sabi niya dito, Pastor Jeff, magandang araw po. Palagi akong nakikinig sa mga payo niyo sa radyo. At naisipan kong sumulat upang mabigyan ako ng payo kaugnay ng aking buhay may asawa. Pastor, mag-asawa po kami. Pero parang magka-roommate na lamang kami ngayon. Nasa iisang bubong pero parang wala nang koneksyon. Halos hindi na kami nag-uusap at kung mag-usap man, puro tungkol na lang sa mga bata, sa bayarin o kaya naman sa trabaho. Wala na yung dating kilig, yung lambing. Walang spark. Wala na yung saya Wala nang spark. ng aming pagsasama. Oh my gosh. Roommate na nga lang kung tawagin niya. Itong kanyang asawa. Kung mapagkakwentuhan man kami, nauuwi naman sa hindi pagkakaintindihan. 5 taon ang agwat ng edad namin ng aking mister. 54 siya, habang ako naman 49 years old. 2 professionals na ang anak namin na parehong nakahiwalay na ng tirahan upang mas malapit sa kanilang mga trabaho. Meron kaming 26 years old na isang nurse at isa namang 24 years old na kapapasa lamang sa licensure exam para sa mga guro. Madalas ay kami lang ng asawa ko ang nasa bahay dahil tuwing weekend, doon lamang umuuwi ang aming mga anak. Pastor, hindi ko alam kung kailan nagsimulang lumayo ang loob naming dalawa sa isa't isa. Minsan iniisip ko, baka kasalanan ko Kasi naging busy ako bilang isang magulang. Dagdag pa ang araw-araw na pagpasok sa trabaho at pag-uwi ng pagod na. Kaya hindi ko na magawang makipagkwentuhan pa sa aking mister. Pero hindi rin naman kasi siya nag-e-effort. Kung naramdaman niya ang paglayo ng aming loob, hindi ba sana gumawa siya ng paraan upang manumbalik ang dating tamis ng aming pagsasamahan? Namimiss ko ang asawa ko kahit araw-araw ko siyang kasama. Tanong lang, normal po ba sa mga mag-asawa yung ganito? Yung paglayo ng loob sa isa't isa kahit araw-araw naman kayong magkasama? Ayokong sukuan ang aming pagsasama. Pero Pastor, may pag-asa pa ba na maibalik ang dati naming masayang samahan? Anong say mo, Brad? Salamat sa iyong magiging payo. Mrs. D. Anong say mo, Mrs. Ted? D. Ano raw? Ayos to, pwede tong gawing movie. Ano sabi ni Brad Jeff? Ano sabi mo, Pastor? Anong say mo, Ted? Kaya ayaw mag-asawa ni Ted. Oo. Alam mo maraming ganyan daw. Yung roommates na lang talaga sila. Wala na yung kilig, wala na yung spark. Yung naiirita ka na pag nakikita mo siya. Vroom vroom. Yun talagang yun pala ang sagot, Boss Max. Hindi pala. Bravo. Oo, pero Pastor, para sa ang mga nakakaranas ito, for sure, baka yung ganito na yung matagal na yung pagsasama, no? Tapos masyadong na-busy sa mga anak. Hindi pa matagal. Ang matagal na pagsasama, 100 taon. Hindi na. Hoy! Kasi malalaki na yung anak So 15 more than... O kaya golden anniversary, mga ganon. Makaka-relate dito siguro yung may mga anak ng malalaki na. Yan, yung pangalan nila, ilang taon? 26. 26 pa lang. Oo, 26 years. Matagal na rin yun, ha? Ngayon, sa panahon ngayon, ng 5 taon, matagal. Sa panahon ngayon, ang daming temptation ng 5 years, Speak for matagal yourself. na. Aray ko ba?
Pero Pastor, para sa mga... Huwag mo kaming idamay nila Aaron dito. Ba? Solid pa rin kayo? Nila Kuya Aaron? Ito, Pastor, para sa mga nakatutok na, ay naku si Kuya Rome, parang relate. Di ba ikaw to? Ha? Kumakama kas tumitingin sa atin, nag-aantay ng advice si Ano mo na si Pastor. Brad Jeff, maglalaba pa yan eh. Ito, Pastor Jeff, nakikinig si Mrs. D at si Kuya Rome at lahat ng mga nakaka-relate na nawala ng spark ang pagsasama. Mababalik pa ba yan? Yan. Alam mo, hindi makarelate si Lawrence at Lisa Badjaw, kasi sila sobrang close. At yung anak nila si David. Yan yung gumagawa ng mga images natin dito sa Bible Verse. Thank you, Lawrence, for your volunteerism. Mrs. D, una, salamat sa taus-puso mong pagbabahagi ng iyong sitwasyon. Hindi ka naman po nag-iisa. Sa pagpapastor ko ng more than 15 years, talaga namang ganitong klaseng tinatawag na emotional drift ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ng karamihan. Lalo na pag dumadaan sa maraming taon, naging abala pareho sa trabaho, lumalaki yung mga anak, naging empty nester. Ibig sabihin, umalis na yung mga anak sa kanilang poder. Normal ba ito? Ang tanong mo, Mrs. D. Yes, ito ay common sa mga seasoned marriages. Ang tawag nga dito ng mga ilang licensed marriage counselor ay emotional disconnection. Na habang lumilipas yung panahon, mag-asawa maaring mag-shift mula romantic connection sa pagiging functional relationship. Ibig sabihin, nandun lang, dahil kailangan isa't isa to manage the bills, yung bahay, yung anak, and all. Hindi na nakakahanap ng oras para sa relational intimacy, yung lambingan, kwentuhan. Napalitan yung I love you ng bayad na ba yung bill, ano kailangan. Pero, you know what, Mrs. D, normal doesn't mean healthy. Lilitin ko hindi common normal, healthy na. At ang maganda sa lahat, pwede pa itong ma-restore. May pag-asa ba? Yes. Sabi sa Marcos 10:9, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Okay? Ang ganda na to. Yun daw, what God has joined, let not man separate. Huwag paghiwalayin ng trabaho, huwag paghiwalayin ng mga anak, huwag paghiwalayin ng biyanan. Kumbaga, even sa kayong isa't isa, hindi paghiwalayin ng mag-asawa yung kanilang relasyon. Pero may kailangan tayong simulan. Number 1, simulan mo sa maliliit na sincere na hakbang. Small but sincere. Mag-initiate kayo ng simpleng conversation, kahit casual lang. Alam mo na-miss ko yung mga kwentuhan natin ng dati. Recall mo yung niligawan ka pa ng mister mo. Huwag agad problema yung ibungad. Yung, alam mo, may problema tayo. Babagsak na agad ang discussion. Alalahanin mo, Mrs. D, yung masasayang kwentuhan, ibalik yung pagiging magkaibigan nyo. Pangalawa, ipaglaban, hindi isumbat. Madaling magturo ng mga pagkukulang. Alam mo, kung nararamdaman ko lang yung nararamdaman mo or kung naiisip mo lang sana yung sitwasyon ko ngayon, wala na pong gagawa ng solusyon. Baka mas maganda yung tono ganito. Alam kong pareho tayong napagod sa mga taon na pareho tayong abala, pero gusto ko sana mabalik yung dati. Alam niyo yung Mrs. D, huwag muna tayong maghanap ng mga sisi. At pangatlo, balikan yung why ng inyong relasyon. Bago naging magulang, kayo muna yung magkaibigan, mag-asawa. Okay? Yung problema kasi sa mga married couple ngayon, pag nagkaanak, hinuhubad na yung damit ng husband and wife, isinusuot na lang mother and father. Kaya pag nawala na yung mga anak sa poder, hindi alam paano magka-relate. Ang tawagan pa, mami. Mami, naputol si Pastor sa tawagan na Mami. Pastor? Ayun na nga. Hello? Ayan, Pastor, Yeah. diretso mo. Sige. Sa tawagang Mami ka naputol. Oo. Yan, ako yung advice ko, huwag magtawagan ng mami at daddy ang mag-asawa. Kasi Ay, ganun. hindi mo naman nanay yan. Hindi mo naman tatay yan. So, kaya ang nangyayari, yung anak, ka-level lang ng tawag sa pareho kayong mami ang tawag sa nanay. So, may ano yun, may So, ang tawagan namin, baby. Buti na lang tayo, baby boy at baby girl. Malayo tayo. Hindi. Go ahead, Brad. Sorry to interrupt. Go ahead. Yan, tama naman yung Brad Ted. So, meron tinatawag na yung ikaw lang ang tumatawag sa misis mo, sa mister mo ng ganon. Wala nang ibang tao sa planeta. Alam mo yon? So, kung baby, ikaw lang tumatawag ng baby. So, ang tinatawag doon yung term of endearment. So, as I end, mag-set ka ng once a week na conversation, yung talagang hindi tungkol sa bahay, sa bill, sa anak. Magluto ka ng paborito ng mister mo na pagkain o i-text mo minsan, ingat mahal, pag uwi mo, magkwentuhan tayo. Kung may budget, mag-date kayo once a week, maglakad sa plaza, sa park. At kung pareho kayong willing, subukan yung mag-attend ng couple seminar or marriage retreat. So, as I end,
May pag-asa pa ba? Meron, Mrs. D. Hindi madali, pero posible. Kundi dahil may Diyos na magpapalambot ng puso niyong dalawa. Sa nanlamig at may panibagong apoy na halos nawala na para sa inyong dalawa. Ulitin ko po yung verse ko, Mrs. D. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Marcos 10:9. Tayo magdasal. Panginoon, mahirap man pero hindi imposible. Lord, ikaw ang nag-design ng marriage. Ang unang married couple sa Biblia, si Adam at si Eve, Lord God, ay ikaw ang nagtalaga. At may purpose, may mission ka. Kaya nga si Taning, unang inatake ay ang married couple. Kaya Lord, alam namin, ang marriages ay under attack. Maraming mga distraction, maraming mga sagabal sa paglago na to. Ngunit may Diyos kami upang palaguin ito. So Lord, tulungan mo si Mrs. D at ang kanyang asawa na magkaroon ng initiative na manumbalik yung kanilang pagsasama, hindi bilang magulang lamang, kundi bilang mag-asawa. Tulungan mo rin 10 ng mga nakikinig ngayon na nanlamig na rin ang relasyon, na magkaroon sila ng kapatawaran sa isa't isa, magkaroon sila ng pagmamahal sa isa't isa. Salamat, Panginoon, sa panibagong sigla ibibigay mo kay Mrs. D at sa kanyang mister, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na makapakinig kami ng napakagandang aral mula kay Brad Jeff. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff lagi. Bless his mission always. Lord, salamat po sa kanyang sakripisyo sa aming pong palatuntunan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Brad. Si Manong Tuts ito inaabangan, maging si Violet Losada, ito rin ang inaabangan na segment araw-araw. Ako, hindi na ako magkokomento dyan. Pinaubaya ko na sa iyo yan, Brad Jeff. Kasi yan ang iyong... doon na ako sa customs mamaya. Advice mo sa kanila. Oo nga. Thank you so much, Pastor. Daming nagko-comment dito at talaga namang nakatulong ang iyong advice daw para sa kanila. Ay, ikaw, ano ba advice mo? Ako, para kay Mrs. D, communication really is the key. Pagka ganyan, pag nafe-feel mo, kasi parang nag-aantayan sila baby na parang may problema pero di natin pinag-uusapan. So pag may nafe-feel na may problema, dapat talagang i-bring up mo agad. Ito yung nafe-feel ko. Ako Di ba? Amen. Huwag mo akong tuksuhin magkomento. Oo. Ano ang comment mo? Gusto naming marinig, baby, ang iyong Sige na, Ted, komento. isa lang, Bilang Ted. isang eksperyensyadong tao. Isang eksperyensyado? Sasabihin ako, Oo. Si Hindi kasi Direk Grace pinaka... dito eh. Si Oo. Direk Grace ba yan? Naka-face mask? Oo nga, may sakit si Direk Grace nga. Wala daw siyang panlasa. Oo. Magkausap kami kanina. Panlasa. Oo, Yun- panlasa. yun- Yan ang sabi doon niya. ako hihuhugot Doon ka sa humugot. panlasa. Walang panlasa. Wala Yan, siyang sige, panlasa. yan, maganda yan. So, kailangan mo ng spice. Spice things up. Yes, spice. How do you spice things up? Oh, ako, Yan. huwag mo akong Bravo. simulan, Chacha. Hindi, spice. Panlasa. Kailangan mo ng spice. Oo. Totoo naman yun. Oh, yeah, really? Kasi pag paulit-ulit na gano'n at gano'n ginagawa nyo, talagang Oh, nakita mo? wala, di ba? Nakita mo Uy, ano mo, batawan-tawa ka? Uy, totoo yun. Kailangan nila level up talaga. Oo. Pero ikaw, bata ka pa. Sige. Para makaramdam. Okay, Brad Jeff. We'll catch you tomorrow, Brad, ha? Thank you, Pastor. Maraming salamat, Brad Ted at Cha. Okay? Kaya nyo i-spice up yan. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.